welcome po sa Chef Angel Kitchen. Sa araw po na to, samahan niyo po ako dahil magluluto po tayo ng isang French cuisine. Bagay niyo po ba narinig ang salitang Chicken Cordon Bleu? parang tunog sosyal, tunog mamahalin, parang hindi pangmasa ng pagkain. So guys, samahan niyo po ako dahil sa araw po na to, i-share ko po sa inyo kung paano po gumawa ng simple at madali at masarap na pamamaraan ng paggawa ng Chicken Cordon Bleu. So guys, huwag na po natin ito patagalin. Hello mga Tropa Kids, sa araw po na ito magluluto po tayo ng Chicken Cordon Bleu. At yung ating mga ingredients po ay unang-una, breadcrumbs, mixed salt and black pepper, gagamit po tayo ng butter, minced carrot, chopped spring onion. Optional po yan mga Tropa Kids. Gagamit din po tayo ng all-purpose flour. Gagamit din po tayo ng all-purpose cream. Optional lang po din yan mga Tropa Kids. Gagamit din po tayo ng fresh milk or pwede din po kayo gumamit ng evaporated milk po. Gagamit din po tayo ng sliced ham. Maliban po sa ham, marami pa pong pwede i-substitute dyan. Pwede po kayong gumamit ng mga luncheon meat. Gagamitin po tayo ng sliced cheese. At higit po sa lahat, ay ating main ingredients. Gagamit po tayo ng chicken fillet o chicken breast. Ito po yung gagamitin natin sa ating chicken cordon bleu. Okay, first step po natin, make sure po na talagang dry na dry po yung ating chicken breast. At atin po itong hihiwain. Ang tawag po sa hiwa po na to ay butterfly. Hihiwain po natin sa kabilang dulo at kailangan po hindi po siya tuluyang mahiwa. Yan, para hihiwa lang po. Ang tawag po sa hiwa na yan is butterfly. Kaya tinawag po yung butterfly mga Tropa Kids dahil porti po siyang butterfly pag nahiwa lang po. Ganun din pong gawin natin sa isa po nating chicken breast. Diyan po natin ilalagay yung iba pa pong mga ingredients. Ganun lang po kasimple paggawa ng chicken cordon bleu. So after po, ang next step po natin, i-season lang po natin ito ng ating pinagsamang salt and black pepper. Pinagsama ko na pong dalawang ingredients na yan para hindi na po kayo mahirapan sa pagtansya. Ang ratio po niyan, at least 70-40. 70% ng salt or 30% ng black pepper. Pwede din po kayo mag-add ng ibang seasoning kung ano po gusto nyo ilagay. Pwede din po kayo maglagay ng mga garlic powder, onion powder. Pero sa menu po na to, basic lang po ang ginamit natin, salt and pepper lang po. So after po natin na ma-season po yung ating chicken breast, atin na po itong ipa-flatten ng konti using po ng steak tenderizer. Pasensya na po kayo dahil yung aking cam po ay sumasabay sa palo. Kaya po parang nagkakaloon po siya ng kidlat at kulog. Pasensya na po kayo again kung hindi ko po na-anticipate po na tuwing palo ko po pala nitong aking chicken breast ay sasayaw din yung aking cam. So, yun lang po yung gawin natin. I-flatten lang po natin magkabilang side. Ang purpose po niya para lalo po siyang lumipis ng konti. Kasi pag nilagyan po natin ng stuffing itong loob nito ay kakapal po siya. So hindi po maganda pag masyadong makapal po yung ating chicken cordon bleu. Okay, ganoon din po yung gawin natin sa isang chicken breast. Same procedure lang po. Ang purpose po pala nung nilagay nating plastic, yan lang po ay optional lang po. Pwede na pong walang plastic kung talagang fully dry po yung ating chicken breast. Kasi po, minsan po, pag nagmamadali po tayo, minsan po mayroon po siyang excess na liquid
So titilamsik po siya sa damit natin at magi-scattered po at magkakaroon po ng kalat sa paligid po natin. So again, pasensya na po kayo kung sumasabay po yung aking cam tuwing palo ko po ng aking steak tenderizer sa ating chicken breast. So after po na isang side, atin na po ulit baliktarin at same procedure lang po. Pokpok lang po. Ayan na naman po, kumulog na naman po at kumidlat. Pasensya na po kayo again mga tropa kids. Mag-enjoy na lang po kayo manood ng kulog at kidlat. At total, tag-ulan na rin po sa atin. Ganun dito na rin po. Tag-ulan na rin po rin dito sa amin kasi kumukulog na po at kumikidlat. At pagkatapos po ng mahabang pukpukan at mahabang kulog at pagkidlat, atin na pong ipapalaman yung ating remaining ingredients. Una po, ilagay po natin yung ating ham followed by sliced cheese. Tapos, itupi lang po natin. Okay na po, di ba? Ganun na po kasimple sa paggawa po ng chicken cordon bleu. Same sa isang chicken breast po natin, same procedure. Ilagay po natin yung ham, isunod po natin yung cheese, at pwede rin pong ganitong style. Yan, parang nagro-roll po tayo ng banig. Isa po yung variation, isang style po yan sa paggawa po ng chicken cordon bleu kung gusto nyo ibang design. But in this segment, gusto ko po na maging simple lang po at gusto ko po madali lang po yung ating gagawing chicken breast para hindi na po kayo mahirapan. Walang technique, simple as that. Tutupi lang po natin. Yan lang po. Yan ang po gusto kong i-share sa inyo para hindi na po kayo mahirapan. Okay, after po na mapalaman po yung lahat ng remaining ingredients, magbiyak lang po tayo ng itlog. Ito po yung magsaserve po na base butter at konting gatas. Kaya po naglagay po ako ng konting gatas, papadami lang po yan. Pwede po kayo gumamit ng purong itlog. Pero kung marami po kayong i-breaded, mas makakatipid po kayo pag naglagay po kayo ng liquid as additional po sa inyong liquid butter. So, ang purpose po sa tiktik na to, ito po yung pinaka-basic breaded po na kahit anong uri ng karne. Pwede po itong applicable sa pork chop or sa fish fillet. So, unang-una po, ipagulong na po natin sa all-purpose flour. Ang purpose po niyan para po kumapit ang breadcrumbs natin. Kasi kung hindi po natin pinagulong sa all-purpose flour, maghihiwalay po yung breadcrumbs at yung ating karne pag ito po nilublog natin sa mantika. So after po na masubmerge natin sa ating milk and egg mixture, ito po yung pinaka final. Ito po yung breadcrumbs. Kakapit na po siya dahil nilagyan po natin ng all-purpose flour at pinasubmerge po natin sa ating itlog na may halong gatas. Same procedure lang po sa isang remaining na chicken breast natin. Again, step 1, all-purpose flour. Hindi na po kailangan maglagay po kayo ng seasoning kasi po mayroon na pong seasoning po yung ating chicken breast kanina. So, second step, ilublog po natin sa ating egg and milk mixture at ang pinaka-final po, yung ating breadcrumbs. Tandaan nyo po yung mga tropa kids, yung ginawa po natin ngayon ay applicable po yan sa pork chop or sa breaded fish fillet. So, lahat po ng gusto nyo pong i-breaded, ganun lang po yung technique na gawin nyo at sigurado pong magiging maganda po ang kalalabasan. So, ready na po yung ating chicken breast for final and next step po. Mag-init na po tayo ng mantika. Make sure po na talagang mainit na po yung ating mantika bago natin ilagay yung ating chicken breast. Dahil po pag hindi po siya masyadong mainit, pag hindi po tama yung inyong temperature, ay magiging malamsa po yung inyong chicken breast. Sisip-sip po siya ng mantika at hindi po magiging maganda ang resulta ng inyong pagkaka-breaded.
Tandaan nyo po yan, kailangan po right temperature po ng mantika. As said before po, sa mga nakalipas ko pong vlog, yung right temperature po sa mga papaprito po ng manok is about 145 degree yung init po ng inyong mantika. So kung wala po kayong thermometer, atin na lang pong i-estimate kung gaano po kainit yung ating mantika. Matatansya naman po natin yan kung dati na po tayo nagpiprito ng mga manok at iba pa po mga karne, kung gaano po kainit yung ating mantika. So after po ng medyo golden brown, I think okay na po yung ating chicken breast. So atin na po itong i-drain sa oil strainer po. So habang nagdi-drain pa po yung ating chicken breast, in separate pan po, gagawa po tayo ng roux. R-O-U-X, rocks po pag binasa, pero pag pronounce po noon is roux. Una po, maglagay po tayo ng butter, 50% butter and 50% flour. Yan po yung pinaka basic na paggawa po ng roux. Atin na po itong tunawin sa desired po na kulay na ating gusto. Kailangan po wag po masyadong mainit yung ating pan para hindi po siya masunog. So after po na mag-incorporate na po yung dalawang ingredients, isunod po natin yung ating milk. Pwede po kayong gumamit, as I said before, pwede po kayong gumamit ng fresh milk or evaporated milk po. I-whisk na po natin, continue lang po natin sa paghalo hanggang sa siya ay kumulo at medyo magtikin ng konti. As I said din po before na yung all-purpose cream ay optional. Pwede na po, hindi na po kayo maglagay niyan. Isunod na po natin yung ating minced carrot. Again, this is an optional. Pwede na pong wala po to. Alam niyo po mga tropa kids, nilagay ko po to ang minced carrot kasi nakita ko po minsan doon po sa nang kumain pa ako sa McDo ay yung, alam niyo po yung sauce ng chicken ala king po sa McDo ay mayroon pong ako nakita na may kulay dilaw. So I think it is a carrot. So correct me if I'm wrong po mga tropa kids. So that's why naglagay po ako yun ng carrot. So after po noon, ilagay po natin yung cheese. Again, this is an optional also. Alam nyo po, kung gusto nyo po maging masarap talaga yung isang pagkain, wag nyo pong tipirin. Pero pag kulang po yung ating budget, of course, we try to imitate lang na lang po. Pwede naman po nating habulin yung lasa na hindi po kailangan gumastos po tayo ng malaki. So malalaman po natin pag medyo okay na po yung ating sauce pag kumapit na po ito sa likod po ng ating wooden spoon, katulad po ng aking gagawin. Yan po, pag medyo kumapit na po siya at hindi na po siya dumudulas, ang ibig po sabihin ay okay na po yung pagkalapot po ng ating sauce. So after po ng mahabang pukpukan, ito na po yung ating finished product. Ito na po yung ating chicken cordon bleu. Tingnan nyo po mga tropa kids, ang ganda po na itsura niya. At make it sure po na i-rest nyo po muna to ng 5 to 10 minutes bago nyo po i-slice. Kasi po, pag mainit pa po yan at inyo pong in-slice, sigurado pong iluluwa niya po lahat yung cheese na inyong nilagay sa loob. So ito na po yung ating ginawang white sauce o tinatawag nilang bechamel sauce. Atin na po itong itatoppings. Tingnan nyo po ang ganda po ng consistency at ang ganda po ng lapot niya, tamang-tama lang po. At nakatulong po yung nilagay nating chopped na carrots. Nagkaroon po siya ng color. Hindi po siya bland tignan. Hindi kasi maganda tingnan kung puro white sauce na pong ilagay natin, wala man nakakulay-kulay. Kaya nilagyan po natin ng chopped na carrots. Ang purpose po nun para buhayin po yung kulay ng ating sauce. Kasi importante po na enticing at maganda po yung appearance ng pagkain. Of course, para ganahan po tayo kumain, isa po yun sa nakakatulong para po maging masarap tingnan yung ating pagkain. So after po na malagay na po natin yung bechamel sauce, mag-garnish po tayo ng fresh parsley para French na French po ang dating. Kasi po ang chicken cordon bleu ay isang French cuisine. So salamat po mga tropa kids sa inyong pagtatyagang panonood sa Chef Angel Kitchen. At sana po huwag po kayo magsawa at patuloy nyo pong suportahan ang aking channel. Hanggang dito na lang po. Goodbye and God bless. Thank you po. Salamat po dahil tinapos niyo po yung aking video mula umpisa hanggang sa katapusan.
at nakarating po kayo sa pinakaduluduluhan ng aking video. So again, ini-encourage ko po kayo na mag-comment po kayo sa comment section below ng aking video kung mayroon po kayong gustong i-request na mga menu at may gusto po kayong makita na aking itatampok sa aking mga susunod na vlog. Huwag po kayong mag-comment. Yun lang po yung kaya ko pong gawin kasi hindi naman po akong magaling na chef. Gaya po ng sinabi ko dati, isa lang po akong pangkaraniwang kusinero na gusto ko lang po mag-share sa inyo ng aking kunting kaalaman. At kung may gusto din po kayong ipapa-shoutout, mag-comment din po kayo at akin po itong isa-shoutout on the later part po ng aking video. So again, as usual po tayong shoutout corner. Una-una po, gusto ko pong i-shoutout yung aking sis ng Psi Sigma Pi Hong Kong chapter, si Sis Jairen Marmalejo. At shoutout ko rin si Engineer Alwin Vergara. Thank you pre sa iyong suporta sa aking channel. At shoutout ko rin yung aking sis sa PSP din, si Irene May. Sis, salamat. At shoutout ko rin yung isa kong brad, si Jasper De La Cruz ng Psi Sigma Pi Iloilo. Thank you brad. At shoutout ko rin si Chef Estrella, yung aking may bahay na patuloy pong sumusuporta at number 1 po na palaging nagko-comment sa aking mga video. At shoutout ko rin yung aking anak na si Angela Ganda. Thank you. At shoutout ko rin yung aking kapatid at yung kanyang asawa na si Chris at yung kanyang asawa na si Ixilin at kanyang anak na si Tata at si PG na ando ngayon sa China na sumusuporta din po sa aking channel. Salamat all. Shoutout ko rin yung isang brad ko dyan sa Sigma Eta chapter ng Psi Sigma Pi sa Sara, Iloilo. Sa pangunguna po ng aking brad na si Brad Danry Di Maala, dahil nag-donate po ang kanilang chapter ng mga sabon, alcohol, sunrocks at iba pa pong pangangailangan ng mga teacher para po sa kanilang school, Sara National High School, at kasama na rin po dyan yung ating mga frontliner. So congratulations sa Sigma Eta chapter ng Psi Sigma Pi. Maganda po yung ehemplo ang inyong ginagawa mga sis and brad at sana ipagpatuloy nyo lang yan. At sa later part po ng aking video, ipapakita ko po yung kanilang picture. Yan po yung request ng aking brad. So granted po Tropa Kids, Brad Janry, ang inyong request dahil channel nyo rin po to, gaya po ng sabi ko sa aking mga vlog. Hindi ko po to channel po nating lahat to. Kayo po yung importante, hindi po ako. So again, kung nagustuhan nyo po yung aking video, please mag-like po kayo, mag-share, at mag-subscribe. So again, this is Chef Angel na nagsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi dahil mahal po kayo ng Diyos. Goodbye for now!